Nasa bingit ng kamatayan ang nanay ko sa isang operating room at ikaw umiinom ka lang. Tao ka ba? Sabihin mo sa akin. Tao ka ba nakaratay ang nanay ko sa isang kama sa St. Luke's Medical Center sa BGC? Sa ikatlong araw pagkatapos ng operasyon niya para alisin ang cancer sa tiyan nag-WhatsApp ako sa asawa ko. Puwede ka bang pumunta ngayong gabi para magbantay kay nanay 3 araw na akong walang tulog? Maikli lang ang sagot ng asawa ko. May importante akong meeting bukas. Kumuha ka na lang ng caregiver tapos. Mula sa araw na iyon sa loob ng eksaktong 90 na araw ni hindi man lang niya tinapakan ang pintuan ng kwarto sa ospital. Makalipas ang 1 taon nadulas ang biyenan kong babae sa hagdanan sa labas ng kanyang condo unit sa Rockwell at nabali ang kanyang binti. 2:00 ng madaling araw may dumating na mensahe mula sa asawa ko parang relo sa pagiging eksakto. Pumunta ka sa ospital ngayon din. Kailangan mong alagaan ang nanay ko. Tiningnan ko ang screen ng cellphone at napangiti ng mapait. Sinagot ko siya ng iisang pangungusap. Ito ang pangungusap na sa loob ng nakaraang taon ay inuulit-ulit ko gabi-gabi bago matulog na parang isang mantra. Bago natin simulan ang pangunahing kuwento, kung maaari po sana kayong mag-subscribe at mag-like, malaking tulong na po iyon. Sige, makinig na po kayo ng mabuti. Noong natanggap ko ang tawag na iyon, nasa pantry ako ng opisina nagtitimpla ng 3-in-1 na kape mula sa vending machine, yung tipo na sobrang tamis at nakakangilo sa ngipin. Malinaw ang tunog ng plastic stirrer na kumakaskas sa ilalim ng paper cup. Pero sa sandaling marinig ko ang mga salitang hindi maganda ang resulta ng biopsy, ang pang-araw-araw na ingay na iyon ay bumaon sa aking tainga na parang isang punyal. Kausap ko po ba si Mrs. Sofia Reyes? Tumatawag po ako mula sa Gastroenterology Department ng Metro Manila Medical Center. Kalmado ang boses ng nurse, isang hinasa at sanay na kahinahunan. Kalaunan naintindihan ko na gumagawa sila ng 12 ng tawag na tulad niyon araw-araw para maghatid ng masamang balita. Para sa kanila, bahagi lang ito ng kanilang trabaho. Nasa amin na po ang resulta ng biopsy ng nanay ninyo, si Mrs. Pilar Santos. Ang pathology report ay nagpapakita ng pagkakaroon ng poorly differentiated adenocarcinoma sa kanyang tiyan. Kailangan po siyang maospital sa lalong madaling panahon para sa karagdagang pagsusuri at para maiskedul ang operasyon adenocarcinoma. Ang salitang iyon na parang matutulis na piraso ng yelo ay dumaan sa earpiece, pumasok sa aking tainga, bumaba sa aking lalamunan at bumagsak ng may kalabog sa gitna ng aking sikmura. Sinubukan kong magsalita, ngunit isang pasutsot lang ang lumabas sa aking lalamunan na para bang may sumasakal sa akin. Mrs. Sofia, naririnig niyo po ba ako o? Magaspang ang boses ko parang papel de liha. Anong ibig sabihin na malala na? Para malaman natin ng eksakto, kailangan nating gawin ng isang CT scan at PET scan kapag na-admit na siya. Pero base sa resulta ng biopsy, mukhang kumalat na ang tumor sa muscular layer, kaya mas makabubuting ischedule ang operasyon sa lalong madaling panahon. Maputla ang ilaw ng fluorescent sa pantry. Lahat sa paligid ko ay tila may malaasul at sakiting kulay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Hawak ko pa rin ang plastic stirrer. Namumuti ang aking mga buko sa tensyon at lumamig na pala ang kape. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong nakatayo sa pantry ng mga 3 minuto. O baka 5, hindi ako sigurado. Sa sandaling iyon ang oras ay naging malapot at malagkit tulad ng pulot na namuo sa taglamig, hindi ito umagos. Si nanay, may cancer ang nanay ko. Ang isiping iyon ay paikot-ikot sa aking ulo, ngunit hindi ko ito lubos na maintindihan. Para bang may nagsabi sa akin, bukas hihinto na sa pag-ikot ang mundo. Naiintindihan ko ang bawat salita, ngunit ang kahulugan ng buong pangungusap ay hindi ko maabot. Nasa kamay ko pa rin ang cellphone. Tuliro kong tiningnan ang call log na katatapos lang at bigla kong naalala. Kailangan kong tawagan si Marco. Oo, si Marco ang asawa ko. Denial ko ang numero niya. 4 na beses nagring ang telepono bago niya sagutin. Hello, o bakit iritado ang boses niya? Sa kabilang linya naririnig ko ang bulungan ng mga tao at ang tunog ng mga papel na pinapasa. Isang pamilyar na ingay. Nasa meeting siya. Mahal, nanginginig ang boses ko. Tumawag galing sa ospital. May cancer sa tiyan si nanay. Ano cancer sa tiyan? Sabi nila malala na. Sabi ng doktor, kailangan operahan ka agad. May 2 segundong katahimikan sa kabilang linya. Tapos narinig ko ang kanyang buntong hininga. Yung tipo ng buntong hininga na nagsasabing, hey nako, heto na naman tayo. Sige, ikaw na muna ang bahala diyan, pero nasa gitna ako ng meeting ngayon. Alam mo namang importante to. Mag-usap na lang tayo mamaya. Click. Pinatay na ang tawag. Tinitigan ko ang mga salitang call ended sa screen ng cellphone. Nagblanko ang isip ko. Call duration 7 seconds. Ang katotohanang may cancer ang nanay ko ay katumbas lang ng 47 segundo sa schedule ng asawa ko. Bumukas ang pinto ng pantry.
Si Liza isang kasamahan sa finance department. Pumasok siya dala ang kanyang tumbler at napatigil nang makita ako. Ma'am, ang putla niyo. Okay lang po ba kayo? Wala to, isang mechanical na sagot ang lumabas sa bibig ko. Medyo nahihilo lang. Itinapon ko ang malamig na kape sa lababo, hinugasan ang baso at lumabas. Pagbalik ko sa aking pwesto, binuksan ko ang monitor. May isang Excel file na nakabukas. Ang cost analysis report para sa huling quarter. Ang mga numero na siksikan sa mga puting selda ay parang isang kuyog ng libu-libong langgam. Tinitigan ko ito ng 30 segundo, ngunit wala akong mabasa ni isang letra. Kinuha ko ang aking bag at lumapit sa mesa ng aking boss. Ma'am, may family emergency po. Tiningnan ako ng boss ko. Marahil nahulaan niya sa kulay ng aking mukha. Tumango siya ng walang tanong. Mula sa opisina papuntang ospital, kailangan kong lumipat ng 2 beses sa tren mula MRT, 3 papuntang LRT. 1. Dahil tapos na ang rush hour, marami ng bakanteng upuan pero nanatili akong nakatayo sa buong biyahe. Pakiramdam ko kung uupo ako, hindi na ako makakatayo muli. Sumandal ako sa salamin sa tabi ng pinto at tumingin sa labas. Mabilis na dumadaan ang madidilim na pader ng tunnel. Nakakabingi ang dagundong ng tren, sobrang lakas na wala akong marinig kahit ang tibok ng sarili kong puso. Isang ginhawa iyon. Ayokong makarinig ng kahit ano. Nasa ikalimang palapag ang gastroenterology ward. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, nakita ko ang nanay ko. Nakaupo siya nakasandal sa nakataas na ulunan ng kama, nagbabalat ng dalandan. Sofia, anak, nandito ka. Pagkakita sa akin, ngumiti ng malapad ang nanay ko. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Hindi ka ba pumasok sa trabaho? Nanatili ako sa may pintuan, pinagmamasdan siya. Isang 62 taong gulang na babae na may maikli at puting buhok, suot ang pajama ng ospital. Mas payat siya kaysa noong huli ko siyang nakita. Lubog ang kanyang mga pisngi at tila walang buhay ang kanyang balat. At kahit ganoon, nakangiti siya na parang walang nangyayari, na parang pumunta lang siya para sa isang simpleng check-up. Nakausap mo na ba ang doktor? Lumapit ako at umupo sa tabi niya sa kama. Oo, patuloy na nagbalat ng dalandan ng nanay ko habang nakayuko. Ang mga dulo ng daliri niya ay may kulay kahil. May nakita daw silang kung ano sa tiyan ko. Tatanggalin lang daw tapos okay na. Naiayos ka lang ba? Pinutol ako ng nanay ko sa pamamagitan ng pag-aalok sa akin ng binalatang dalandan. Ang galing na ng medisina ngayon. Isang operasyon lang tapos na. Tingnan mo yung ale sa kabilang kama. Inoperahan last year, ngayon ang lakas-lakas na. Sumingaw ang citrus na amoy ng dalandan sa aking ilong. Isang amoy na sariwa hanggang sa puntong masakit. Tinanggap ko ang dalandan. Malamig ito sa aking palad. Huwag kang umiyak, hinaplos ng nanay ko ang ulo ko tulad noong bata pa ako. 35 ka na iyakin ka pa rin. Nakakahiya. Hindi ako umiiyak, pero hindi ko napigilang mag-init ang mga mata ko. Kailan ang operasyon? Kailangan pa daw akong i-CT scan at may mga test pa para maset yung petsa. Siguro next week. Sinabi iyon ng nanay ko ng natural na parabang sinasabi niyang mamamalengke siya sa susunod na linggo. Nagsimula akong mag-isip-isip. Pagpasok, mga test, operasyon, paggaling. Kailangan niyang manatili sa ospital ng hindi bababa sa 1 buwan. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Paano ang trabaho ko at ang mga gastusin sa ospital, Sofia? Biglang hininaan ng nanay ko ang kanyang boses. Opo, huwag mong sasabihin kay Marco. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Ano po? Nahuwag kong sabihin sa pamilya niya na may sakit ako. Umiwas ng tingin ang nanay ko, pinaglaruan ang kalahating dalandan na natira sa kanyang kamay. Kung malalaman nila, magiging problema mo lang ako. Iisipin nilang pabigat ang pamilya mo at mamaliitin ka nila. Nay, ano po bang sinasabi niyo? Makinig ka sa akin. Alam ko ang lahat. Humina ang boses ng nanay ko, halos hindi na marinig sa ugong ng aircon sa kwarto. Alam kong mahirap ang trato sa iyo ng pamilyang yan. Akala mo ba hindi ko napapansin? Hindi ako nakasagot. May bumara sa lalamunan ko. Alam pala ng nanay ko. Kahit hindi siya nagsasalita, alam niya ang lahat. At kahit ganoon, tuwing dinadalaw ko siya, pinupuno niya ang mga dala kong bag ng langis ng niyog galing sa probinsya, mga dilatang gawa sa bahay at mga gulay, lahat ng mahahalagang bagay na mabubulok lang sa isang sulok ng ref ng mga biyanan ko bago itapon sa basura. Kaya kung mag-isa, huwag ka nang mag-leave sa trabaho, pumasok ka lang. Nang gabing iyon, umuwi ako sakay ng huling biyahe ng tren. Pagbukas ko ng pinto, madilim ang sala. Tanging ang telebisyon ang nakabukas. Sa isang comedy show, malalakas ang tawanan ng audience. Nakahiga si Marco sa sofa, nagse-cellphone. Ang malaasul na ilaw mula sa screen ay kumikislap sa kanyang mukha. Nandyan ka na pala.
Hindi siya lumingon para tingnan ako. Kumain ka na, oo. Kasinungalingan. Mula sa kapeng hindi ko naubos kaninang tanghali, wala pa akong nainom kahit isang patak ng tubig. Pero wala akong ganang magpaliwanag. Nagpalit ako ng sinelas at pumasok sa kwarto para ilagay ang bag. Hindi nagtanong ang asawa ko kung kumusta ang nanay ko. Hindi siya nagtanong tungkol sa resulta ng mga test o sa petsa ng operasyon. Wala na, para bang hindi nangyari ang 47 segundong tawag na iyon. Umupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang wedding picture namin na nakasabit sa pader. Nandoon kami 7 taon na, ang nakalipas ako ay 28 at siya ay 30. Suot ang aking belo, nakangiti ako ng maningning at dahil sa photo editing mukhang nagniningning ang buong katawan ko. Noon sa totoo lang akala ko nakahanap ako ng mabuting lalaki. Si Marco, project manager sa isang malaking construction company, sahod na 150,000 piso kada buwan, lumaki sa Maynila, may magandang trabaho at mga magulang na siguradong retirado. Ang kondo sa BGC ay binili nila via mortgage, pero sabi nila garantisado raw ang halaga nito dahil sa magandang lokasyon. Ang biyenan ko ay mukha ring mabait noong una. Madalas niyang hawakan ang kamay ko at sabihin, ang Sofia namin ay napaka-formal at masino. Akala ko kapag nagpakasal ako, makakahanap ako ng katatagan na magiging masaya ako. Mula sa sala patuloy na naririnig ang mga dilatang tawanan mula sa telebisyon. Ang ingay na iyon ay bumibiyak sa ulo ko. Sa araw ng operasyon ng nanay ko, bumagsak ang unang malakas na ulan ng tag-ulan sa Metro Manila. Umalis ako ng bahay ng alas 5 ng umaga. Ang asawa ko ay tulog na katalukbong hanggang ulo. Ang kanyang mga hilik ay maindayog at malakas. Habang isinusuot ko ang aking sapatos sa entrada, dahan-dahan akong naglakad. Hindi ko alam kung bakit kahit sa sitwasyong iyon nag-aalala pa rin akong magising siya, ngunit makapangyarihan talaga ang ugali. Walang tao sa istasyon ng MRT. Ilang mga janitor na may fluorescent vest ang nagmamap sa sahig ng platform. Tumayo ako sa likod ng dilaw na linya ng seguridad at tiningnan ang kadiliman ng tunnel. Ang operasyon ay alas 4 ng umaga. Dumating ako sa ospital bandang 6:06 at gising na ang nanay ko. Sinabi sa kanya ng nurse na kailangan siyang mag-ayuno 8 oras bago ang operasyon at pinayagan lang siyang basain ang labi ng tubig. Bakit ang aga mo? Tiningnan ako ng nanay ko na may pagsisisi. Ang lakas ng ulan sa labas. Hindi kararating lang. At bakit ang nipis ng suot mo? Hinawakan ng nanay ko. Ang manggas ng aking jacket. Ang lamig ng mga kamay mo parang yelo. Nag-almusal ka na ba? Opo, kumain na ako. Nagsinungaling na naman ako. Alas 7:30 dumating ang isang nurse para suotan siya ng gown para sa operasyon. Suot ang gown na may tali sa likod, mukhang napakaliit ng nanay ko. Inayos ko ang kanyang buhok at isinuot sa kanya ang asul na disposable surgical cap. Sa pagitan ng kanyang mga puting buhok, nakita ko ang mga age spots sa kanyang anit. Noon ko lang napagtanto na tumanda na ang nanay ko. Kailan siya tumanda ng ganito? Habang abala ako sa trabaho, sinusubukang pasayahin ang biyenan ko at nagpapanggap na masaya. Ang nanay ko ay tumanda ng mag-isa at tahimik. Alas 7:45 dumating ang isang hospital attendant. Isinakay nila ang nanay ko sa isang stretcher at dinala sa elevator. Sa tabi niya, hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Ito ay isang kamay na magaspang at tuyo. Huwag kang mag-alala, siya pa ang nag-console sa akin. Matutulog lang ako sandali, paggising ko, tapos na ang lahat. Naghihintay ako sa labas sa harap ng mabigat na bakal na pinto ng operating room sa basement bago umilaw ang pulang operating na ilaw. Ang kasama po ay dito lang maghihintay. Binitawan ko ang kanyang kamay. Tiningnan ako ng nanay ko at ngumiti. Ito ay ang ekspresyon ng isang takot na bata na pilit na ngumingiti para hindi mapagalitan. Sumara ang pinto ng may malakas na kalabo. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo. Madilim ang maliit na bintana sa pinto. Ang mainit na hangin na lumalabas sa mga duct sa kisame ay tuyo. Mahaba at malungkot ang pasilyo. Mga pader na maputlang berde, sahig na kulay abo at isang hilera ng mga orange na plastik na upuan sa gilid. Umupo ako sa isang sulok. Matigas at malamig ang upuan. Pinagdikit ko ang aking mga tuhod at niyakap ang aking bag sa dibdib. Sa pader sa tapat, ang berdeng tao sa emergency exit sign ay walang tigil sa pagtakbo. Nagsimulang humaba ang oras na parang bubblegum. Alas. Alas. Wato alabas kuneba. Walang lumalabas. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ang WhatsApp conversation namin ni Marco. Ang huling mensahe ay galing sa akin kagabi. Ooperahan si nanay bukas kaya hindi ako makakapagluto ng hapunan. Sa labas ka na kumain. Sumagot siya ng isang maikling okay. Tinitigan ko ang walang pakialam na sagot na iyon hanggang sa mamatay ang screen. 9:40.
Bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang doktor na nakamask. Pamilya po ni Mrs. Pilar Santos. Tumalon ako na parang tinamaan ng kidlat. Ako po. Naging maayos po ang operasyon. Kalmado ang boses ng doktor. Medyo mas malaki po ang tumor kaysa sa inaasahan kaya kinailangan naming alisin ang 2 katlo ng tiyan. Mabuti na lang wala kaming nakitang metastasis. Nasa recovery room na po siya ngayon. Sa loob ng 1 oras iaakyat na siya sa kwarto. Salamat po. Maraming salamat po. Yumuko ako ng 90 degrees ng paulit-ulit. Tumama ang tuhod ko sa paa ng isang upuan at nasaktan ako pero hindi ko man lang napansin. Pumasok muli ang doktor at napaupo ako sa upuan. Nanginginig ang mga binti ko. Nag-vibrate ang cellphone. Ang asawa ko. Binasa ko agad ang mensahe. May team dinner kami ngayon. Gabi na ako uuwi. Huwag mo na akong hintayin matulog. Tinitigan ko ang mensahe sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos itinago ko ang cellphone sa pinakailalim ng aking bag. Ang linggo, pagkatapos ng operasyon ay ang pinakamahabang linggo ng buhay ko. Lumabas ang nanay ko sa operating room na puno ng mga tubo. Isang nasogastric tube, isang urinary catheter, ang suwero, isang drainage sa tiyan. Ang monitor ay naglalabas ng isang maindayog na tunog na nagmamarka sa kanyang tibok ng puso. Beep, beep, beep. Ginugol ko ang gabi na hindi inaalis ang tingin sa berdeng linyang iyon, takot na baka huminto ito. Matagal bago nawala ang epekto ng anestesya. Nagmulat ng mata ang nanay ko nang magdidilim na. Sofia. Halos isang bulong lang ang kanyang boses. Nandito lang ako, Nay. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba? Sa halip na sumagot, ipinikit ng nanay ko ang kanyang mga mata ng may hirap. Nang gabing iyon natulog ako sa foldable na kama para sa kasama na nasa isang sulok ng kwarto. Ang sabihing kama ay isang pagpapagaan. Ito ay mas parang isang matigas na upuan na nababalutan ng leatherette. Kahit na nakatodo ang aircon ng ospital, hindi nawawala ang lamig na tumatagos sa aking mga buto. 3:00 ng madaling araw nagsimulang sumuka ang nanay ko. Isang berdeng likido na may apdo ang bumulwak. Isang maasim at metalikong amoy ang pumuno sa kwarto. Tumakbo ako para tawagin ang nurse, pinalitan ang mga kumot at nilinis ang bibig ng nanay ko. Ang kanyang mga labi ay sobrang tuyo at bitak-bitak na dumudugo. Sabi ng nurse, ito ay mga epekto ng operasyon na para bang walang gaanong importansya na naninibago lang daw ang katawan dahil tinanggalan ng bahagi ng tiyan. Ang salitang epekto ay maririnig ko ng paulit-ulit sa mga susunod na araw. Ang lagnat, ang matinding sakit, ang pagdedeliryo, lahat ay bahagi ng normal na proseso. Ngunit ang pag-aalaga ay ganap na nakasalalay sa akin: pagbibigay ng tubig, paglilinis, pag-alis ng laman ng arinola, pagbabantay sa suwero. Natutulog ako ng pautay-utay kapag natutulog siya at nagigising ako sa bawat daing niya. Kailangan ko ring pumasok sa trabaho. Nag-file ako ng 3 araw na leave pero sa ika-4 na araw tinawagan ako ng aking boss. May isang kagyat na bagay na ako lang ang makakalutas. Sa huli nagsimula ako ng isang marathon. Gigising ako ng 6:00 ng umaga, papalitan ang diaper ng nanay ko, pupunta sa trabaho. Sa oras ng tanghalian sasakay ako ng taxi papuntang ospital para subuan siya ng lugaw. Babalik ako sa opisina para mag-overtime at babalik sa ospital ng 10:00 ng gabi. Ang aking pagkain ay nakabase sa mga siopaw mula sa 7-Eleven, 3 sa isang araw, almusal, tanghalian at hapunan. Ang malamig na tinapay ay parang goma pero ito ang pinakamabilis na paraan para mapuno ang tiyan. Para sa pagod, bumibili ako ng mga lata ng Cobra at iniinom ito. Pinapabilis ng caffeine ang tibok ng aking puso. Pero pakiramdam ko kung hindi ko gagawin, babagsak ako. Tinawagan ko rin ang asawa ko. Sa ikalawang gabi pagkatapos ng operasyon, hindi na makatiis, yumukyok ako sa hagdanan ng emergency at tinawagan siya. Mahal, hindi ka ba pwedeng pumunta kahit ngayon lang? Pagod na talaga ako. Sofia, bumuntong hininga siya. Abala rin ako. Alam mo bang year-end na at kailangan kong tapusin ang proyekto? Gusto mong iwan ko lahat at magbantay sa ospital? Hindi ko naman hinihiling na araw-araw kang pumunta, isang araw lang para makapagpahinga naman ako. Kaya nga sabi ko sa'yo, kumuha ka ng caregiver. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Isang caregiver. Kinagat ko ang labi ko. Mahal yon. Kailangan magbayad ng mga 200 piso kada araw. At pera ba ang problema? Sinabi niya ito nang may nakakagulat na gaan. Na para bang nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na hindi kanya. Ang mga ganyang bagay, pera lang ang solusyon diyan. Huwag kang tanga at magpakamatay sa trabaho. Hindi ako nakasagot. Busi ako ngayon. Baba ko na. Click. Muli pinatay na ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa hagdanan, tinitingnan ang call duration 1 minuto at 23 segundo.
Ang mga luhang pinipigilan ko ay biglang bumuhos. Hindi man lang ako makaiyak ng malakas. Malaki ang alingaunggaw sa hagdanan ng ospital at anumang hikbi ay maririnig sa lahat ng palapag. Tinakpan ko ang aking bibig at umiyak ng tahimik. Ang malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng pinto ng emergency ay dumadampi sa aking mga bukong-bukong. Umiyak ako ng mga 5 minuto, pinunasan ang aking mga luha at tumayo. Kailangan kong bumalik sa kwarto. Oras na para palitan ang suwero ni nanay. Inabot ako ng 3 araw bago makahanap ng caregiver. 200 piso kada araw. Sa isang buwan mahigit 60,000 piso, halos buong sahod ko. Ang bagong caregiver ay isang babae na nasa mga 50 anyos. Magaspang ang kanyang mga kamay at matipid magsalita, ngunit napakahusay niyang magtrabaho. Gayunpaman, hindi komportable ang nanay ko. Naiilang ako na ibang tao ang humahawak sa katawan ko, na hindi naman po ako pwedeng umabsent sa trabaho nang walang katapusan. Alam ko. Ako na ang magsasakripisyo. Iniiwas ng nanay ko ang kanyang tingin sa bintana. Nang gabing iyon sa bahay, binuksan ko ang Excel file ng aming mga gastusin. Mula nang ikasal kami, pinamamahalaan namin ang mga gastusin sa isang joint account. Ako ang masusing nagtatala. Gusto kong tingnan kung magkano na ang nagastos namin sa ospital. Nang matuklasan ko ang isang kakaibang transfer. Withdrawal a $100,000. $100,000. Beneficiary Beatriz Velasco. Si Beatriz Velasco ang pangalan ng biyenan ko. Sa description nakasulat, regalo para kay mama mula sa anak na nagmamahal. Ang petsa ay 3 araw bago iyon, sa ikalawang araw pagkatapos ng operasyon ng nanay ko. Ang parehong araw na ako umiiyak sa hagdanan ng ospital ay tumawag sa kanya at sinigawan niya ako na gumamit ng pera para kumuha ng caregiver. Sa parehong araw na iyon, binibigyan niya ng $100 ang kanyang ina. Tinitigan ko ang screen. Nangangati ang mga mata ko. 100,000 piso. Ang perang ipinag-aalala ko para sa pambayad sa caregiver, isang halagang mas malaki pa sa buwan ng sahod ko, ibinigay niya lang sa kanyang ina sa ilalim ng pagkukunwaring isang mabuting anak. Alas 11 ng gabi, dumating ang asawa ko na amoy alak. Hindi ka pa natutulog, sabi niya habang niluluwagan ang kurbata at pabagsak na umupo sa sofa. Bigyan mo ako ng tubig, na uuhaw ako. Hindi ako kumilos. Mahal, hindi mo ba ako naririnig? Tiningnan ko siya. Makapal na kilay, matangos na ilong. Noong magkasintahan pa kami, ang guwapo niya sa paningin ko. Ngayon para siyang isang ganap na estranghero. Marco, masyadong kalmado ang boses ko. Bakit mo pinadalhan ng 100,000 piso ang nanay mo ngayong buwan? Napatigil siya at kumunot ang noo. Ano to? Tinitingnan mo ba ang mga account natin? Anong masama kung bigyan ng anak ng konting pera ang nanay niya? Wala akong sinasabing masama. Pero alam mo ang sitwasyon natin. Ang gastusin sa ospital ni nanay ang caregiver. Hoy Sofia, umupo siya ng tuwid at tinitigan ako. Ang gastusin ng nanay mo, problema yan ng pamilya mo. Ang perang binibigay ko sa nanay ko, sa akin yon. Bakit mo pinaghahalo ang mga bagay? Bakit ka nagiging masyadong palabilang nitong mga huling araw? Palabilang. Isang hindi makapaniwalang tawa ang kumawala sa akin. So ang sakit ng nanay ko ay problema ng iba, pero ang pagbibigay ng pera sa nanay mo ay isang gawa ng pagmamahal ng anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailan ba ako nagreklamo sa mga problema ng pamilya mo? Kung kailangan mo ng pera, humingi ka, pero huwag mo akong daanin sa ganito. Suminghal siya, pumunta sa ref, kumuha ng isang lata ng beer at binuksan ito. Matinis ang tunog. Sige, huwag na nating pag-usapan. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Nang gabing iyon, natulog ang asawa ko sa sofa sa sala. Ito ang unang beses na natulog kami nang magkahiwalay sa loob ng 7 taon ng aming pagsasama. 40 araw pagkatapos ng operasyon ay Noche Buena. Nasa ospital ako, pinapakain ng lugaw ang nanay ko. Umuwi rin sa probinsya ang caregiver para sa Pasko at nag-day off. Sofia, umiling ang nanay ko pagkatapos kumain ng kalahating mangkok. Noche Buena ngayon. Hindi ba dapat kasama mo ang pamilya ng asawa mo? Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone. Ang biyenan ko. Hello Puma. O Sofia, kailan ka darating? Ang dami-daming hipon na kailangang ihanda at wala ka pa rin dito. Puno ng iritasyon ang boses ng biyenan ko. Mapasensya na po, hindi ako makakapunta. Nag-day off po ang caregiver ni nanay ngayon at kailangan ko pong magbantay. Ano, tumaas ng 1 oktaba ang boses niya. Hindi ba niya kayang kumain ng sopas mag-isa para kailangan mo pang dumikit diyan sa kanya? Isang beses lang sa 1 taon ang Noche Buena at wala kang pakialam sa pamilya mo rito. Makaka-opera lang po niya at halos hindi siya makagalaw. Huwag mo akong bigyan ng mga dahilan.
Palagi mong inuuna ang pamilya mo at ngayon hindi mo na tinatago ang pagwawalang bahala mo sa amin. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng asawa ko. Masabi niya hindi raw siya darating. Oo, sabi niya hindi raw darating, dinadahilan ang nanay niya. Hay, isipin mo pumayag ako sa ganitong manugang. Narinig kong nag-etsk ang biyenan ko. Kung mahirap lang ang pamilya ng babae, dapat man lang matalino ang anak, pero itong isa walang silbi. Kawawa naman si Marco ko. Click. Binabaan niya ako. Tumingin ako sa bintana. Dahil Noche Buena, malupit na malinaw at asul ang kalangitan. Sa malayo nakikita ang skyline ng Ortigas. Biyenan mo ba yun? Maingat na tanong ng nanay ko. Opo. Pilit akong ngumiti. Wala naman pong importante. Nangungumusta lang sa inyo. Sofia, tinakpan ng nanay ko ang likod ng aking kamay gamit ang kanyang kamay na may suwero. Naramdaman ko ang kanyang mga payat na buto. Huwag kang makipag-away sa mga biyenan mo dahil sa akin. Sabi nila kapag nag-asawa ang babae dapat ialay niya ang sarili sa bago niyang pamilya. Nay, huwag niyo naman pong sabihin yan. Nagtaas ako ng boses. Mas importante po kayo. Ano naman ang konting hipon? Namula ang mga mata ng nanay ko. Nang Noche Buena na iyon, marahil ay tawa ng tawa ang asawa ko sa bahay ng kanyang mga magulang kumakain ng lechon at baked prawns. Ako sa tabi ng kama sa ospital kumain ng isang ready-to-eat na salad mula sa convenience store. Nakalabas ng ospital ang nanay ko sa ika-47 araw pagkatapos ng operasyon. Katapusan ng Disyembre at ang malamig na hangin ay humihiwa sa mukha. Nag-empake ako ng maaga mga gamit sa banyo, tuwalya, isang lumang pares ng tsinelas. Ang mga tsinelas ng nanay ko ay pudpud na ang mga sakong. Nakatanggap ako ng WhatsApp mula sa asawa ko. Dadaan ako diyan mamaya. Susunduin ko kayo. Siguro sisikat ang araw sa kanluran, na isip ko. Sumagot ako ng sige. Alas 10 ng umaga dumating ang itim na sedan ng asawa ko sa entrada ng ospital. Kumikislap ang mga hazard lights. Lumapit ako, tulak-tulak ang wheelchair. Nakaupo ang asawa ko sa driver's seat, nagse-cellphone. Tila wala siyang balak bumaba para tumulong sa mga gamit o buksan ang pinto. Hirap kong ipinasok ang mga maleta sa trunk at tinulungan ang nanay ko na umupo sa likod. Humihingal siya sa pagod. Pagkasakay pa lang sa kotse, sinabi ng asawa ko, may kahon diyan sa likod. Sabi ni Mama, para raw sa nanay mo. Sa sahig ng backseat may isang gift box. Mukhang isang set ng mga gourmet products. Sa ibabaw ng kahon may isang dilaw na post-it. Ang sulat kamay ng biyenan ko matatag at matulis. Balay, magpagaling ka po at huwag ka nang maging pabigat pa kay Sofia namin. Tinitigan ko ang note. Huwag ka nang maging pabigat pa. Huwag maging pasanin. Inabot ng 20 minuto bago makarating ang kotse sa apartment ng nanay ko. Isang lumang 5 palapag na gusali na walang elevator. Pagdating, hindi man lang pinatay ng asawa ko ang makina. Nagmamadali ako, hindi na ako makakaakyat. Sige. Tinulungan ko ang nanay kong bumaba. Muntik siyang matumba at sumandal sa pader para suportahan ang sarili. Lumingon ako para kunin ang mga gamit sa trunk. Vroom. Umandar ang kotse. Kasama ang mga maleta ng nanay ko, ang kanyang toiletry bag at mga damit na nasa trunk pa. Umalis ang kotse ng asawa ko, nagbubuga ng usok mula sa tambutso at nawala sa eskinita. Tulala akong nakatingin sa papalayong sasakyan. Sa aking kamay ang natira lang ay ang gift box ng biyenan ko, ang kahon na may note na nagsasabing, huwag ka nang maging pabigat pa kay Sofia. Sofia, anong nangyari? Tawag sa akin ng nanay ko sa mahinang boses. Wala po, Nay. Wala po to. Nagngalit ang mga ngipin ko. Tinulungan ko ang nanay kong umakyat sa hagdanan. Sa bawat palapag kailangan naming huminto dahil hinihingal siya. Inabot kami ng 10 minuto bago makarating sa ika-5 palapag. Pagdating sa bahay, inihiga ko ang nanay ko at pumunta sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Nanginginig ang mga kamay ko. Wala siyang pakialam kung paano aakyatin ng nanay ko ang hagdanan o kung ano ang gagawin namin sa mga gamit. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa aming bahay sa BGC, binuksan ko ang laptop at gumawa ng bagong Excel file. Pamagat ng file collection ng ebidensya para sa annulment petition. Unang sheet, petsa Setyembre 12-26 pipo. Insidente. Pagtangging tumulong sa pag-aalaga sa ina sa araw ng operasyon. Ebidensya. Screenshot ng 47. Segundong call history. Tanda, dahilan ay isang importanteng meeting. Petsa Setyembre 1/0/2025. Insidente. Pag-transfer ng guan 104,000 sa ina habang tumatangging tumulong sa gastos medikal ng aking pamilya. Ebidensya, bank statement. Petsa Disyembre 24, 2025. Insidente.
Mga insulto mula sa biyenan noong Noche Buena. Pamilyang mahirap, tanda ka walang kibo ng asawa. Nagpatuloy ako sa pagtype. Ang talaan ng 87 araw. Ang mga salitang sinabi niya sa akin, ang kanyang mga kilos, ang kanyang paghamak, ang kanyang kawalang pakialam. Lahat ay nakadokumento salita sa salita. 2:00 ng madaling araw narinig ko ang tunog ng electronic lock. Pumasok ang asawa ko. Isinara ko ang laptop at itinago sa pinakailalim ng isang drawer. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. May mantsa ng tubig sa kisame. Mukha itong sirang puso. Ngayon na ang simula. Tahimik kong ipinikit ang mga mata. Sa dilim gumawa ako ng isang anonymous account sa isang online forum. Ang username ay Lunes sa BGC dahil ginawa ko ito isang Lunes ng gabi. Nang gabing iyon, tulad ng maraming iba pa, dumating si Marco na lasing na lasing. Bumagsak siya sa sofa at humihilik na parang tangke. Nag-post ako. Pamagat kasal ng 7 taon. Binaliwala ng asawa ko ang gastos sa operasyon ng nanay ko pero binigyan ng U100,000 allowance ang nanay niya. Anong gagawin ko? Mahaba ang text. Mula sa araw ng diagnosis ng cancer hanggang sa 27 araw pagkatapos ng operasyon hanggang sa post-it na, "Huwag ka nang maging pabigat pa kay Sofia." Inalis ko ang mga pangalan at tiyak na lugar pero inilarawan ko ang mga pangyayari ng detalyado. Pinindot ko ang post at isinara ang laptop para subukang matulog. Kinabukasan pagtingin ko sa forum, sumabog ang comment section. "Santa ka girl. Hiwalayan mo na yang gagong yan. Ngayon na." Seryoso, 100K sa nanay niya tapos tinitipid ang caregiver ng biyenan, gago to the highest level. Annulment na lang ang sagot. Mag-ipon ka ng ebidensya at tumakas ka please. May mga humihingi ng karagdagang detalye, may mga nagmumura sa biyenan ko, may mga nagbibigay ng impormasyon tungkol sa proseso ng annulment sa Pilipinas at hatian ng ari-arian. Nakakagulat ang dami ng sagot. Sa gitna ng mga ito, isang pribadong mensahe ang nakakuha ng aking pansin. Ang nagpadala ay Ator Cruz, family law. Ang profile picture ay isang lalaki na nasa mga 30s na kasalamin at maayos ang buhok. Mahal na ginang ako po ay isang abogado sa isang law firm sa Makati na dalubhasa sa annulment at property settlement. Nabasa ko po ang inyong kuwento at nais kong mag-alok ng aking payo. Sa Pilipinas, ang proseso ng annulment, lalo na sa usapin ng hatian ng ari-arian, ay isang labanan ng ebidensya laban sa may kasalanang asawa. Ang ginagawa ninyo, pagtatala ng lahat ayon sa PET sa pag-iipon ng screenshots ng WhatsApp at bank statements, ay isang napakahusay na diskarte. Nasa inyo na ang kalahati ng laban. Kung kailangan ninyo ng mas detalyadong konsultasyon, huwag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Libre po ang unang konsultasyon. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Pagkatapos sumagot ako ng 2 salita. Sige po. 3 buwan, pagkatapos sinimulan kong seryosong ayusin ang mga account at financial records. Noon 6 na buwan na ang nakalipas, mula nang makalabas ang nanay ko. Bagamat kailangan niyang mag-ingat sa pagkain dahil 1/4 na lang ng tiyan niya ang natira, bumuti na ng husto ang kanyang kalusugan. Tuwing weekend pumupunta ako sa bahay niya para mamili, magluto at samahan siya. Walang pakialam si Marco, o mas tamang sabihing wala siyang interes. Kung gusto mo, sige. Tutal wala ka namang masyadong ginagawa dito sa bahay, sabi niya nang may paghamak. Hindi ko siya sinagot. Nang gabing iyon, sa aking Excel file koleksyon ng ebidensya, nagsimula akong mag-imbestiga ng iba pa. Ang mga bank transaction ng aming joint account sa nakalipas na 3 taon. Hindi si Marco ang tipo na tumitingin sa mga ganitong bagay. Ni hindi niya maalala ang password sa banking app. Lagi siyang nagpapatulong sa akin na i-reset ito. Siya yung tipo na, ang mga totoong lalaki hindi nag-aalala sa mga maliliit na bagay na yan. Dinownload ko ang lahat ng transaction sa loob ng 3 taon, ginawa kong PDF at sinuri bawat pahina. Noon ko natagpuan ang isang kahina-hinalang transfer. Marso 20 and 2024. Withdrawal ere 100000. Beneficiary Clara Velasco. Description: tulong pampamilya. Si Clara ang kapatid ni Marco, ang hipag ko. Ang Ekwan ay hindi maliit na halaga. Nag-compute ako. Ang go-in-ong 0000 ay halos katumbas ng taunang sahod ko. Ang malaking halagang ito ay lumabas sa aming joint account pero hindi ko matandaan na ginawa ko ang transfer na iyon. Tulong pampamilya. Anong problema sa pamilya ang nangangailangan ng AE1 ng nabu-nabu-nabu-nabu? Nag-imbestiga pa ako. Ang pinagmulan ng pera ay isang loan, isang personal loan sa pangalan ni Marco, na aprubahan noong Marso Kiskisinong 24 sa halagang eri 100000 na may interes na 4.7% at babayaran sa loob ng 3 taon.
Ang layunin ng loan ay nakalagay bilang gastusing pampamilya. Binuksan ko ang detalye ng loan at nag-scroll pababa. Sa section ng co-maker malinaw na nakasulat ang isang pangalan, Sofia Reyes. Ang pangalan ko. Tinitigan ko ang dalawang salitang iyon ng mahigit 1 minuto. Hindi ako pumirma bilang co-maker sa anumang loan kailanman. Imposibleng nakalimutan ko ito. Ang maging co-maker sa isang ERC-siku loan na may 4.7% na interes at makalimutan ito ay kalokohan. Ibig sabihin peke ang pirma. Binuksan ko ang laptop, pumasok sa website ng bangko at humiling ng kopya ng orihinal na kontrata ng loan. Kinabukasan dumating ang dokumento sa aking email. Binuksan ko ang file at tiningnan ang huling pahina. Sa kahon para sa pirma ng co-maker nakasulat ang pangalan na Sofia Reyes. Isang napakapamilyar na sulat kamay. Ang sulat na bahagyang nakahilig sa kanan may manipis na mga guhit at pahabang dulo ng mga letra. Sulat kamay ni Marco. Nakita ko ito sa loob ng 7 taon. Walang duda. Pineke niya ang aking pirma. Kumuha siya ng K-put na labo loan gamit ang pangalan ko bilang co-maker nang walang pahintulot ko at ibinigay ang buong pera sa kanyang kapatid. Nakaupo sa silya sa study room, tinitigan ko ang pekeng pirma sa monitor. Hindi ako makagalaw. Sa malayo ang tunog ng busina ng kotse ay tumagos sa double-glazed na bintana. Ito ang aking asawa. Ang asawa ko sa loob ng 7 taon. Isang lalaki na sa likod ng kanyang asawa ay ginagamit ang pangalan niya para makakuha ng A1000000 loan at ibigay ito sa kanyang kapatid. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagbuga ng hangin. Isang bagong hilera ang naidagdag sa aking Excel file. Petsa Marso 17, 2024. Insidente, asawa ay kumuha ng A1 sigo loan para sa tulong pampamilya. Pineke ang pirma ng asawa bilang co-maker at inilipat ang pera sa kanyang kapatid na si Clara Velasco. Ebidensya, kopya ng kontrata ng loan mula sa bangko. Bank statement ng transfer. Tanda, posibleng krimen ng falsification of private document. Maaaring idemanda. Natagpuan ko ang kuwaderno makalipas ang 2 linggo. Araw iyon ng isang family lunch. Ang biyenan ko tuwing simula ng tag-ulan ay nag-oorganisa ng isang malaking salusalo na parang isang taunang kaganapan. Sinabihan ako ni Marco, isang araw bago. Bukas pupunta tayo sa bahay ni Mama para kumain. Tumulong ka doon. Hindi ito isang pakiusap kundi isang utos. Wala akong pagpipilian. Kinabukasan alas 8 dumating ako sa bahay ng mga biyenan ko. Isang condo unit sa 32 palapag sa Rockwell na may tanawin ng Makati skyline mula sa malaking bintana ng sala. Nasa kusina na ang biyenan ko, nagdidirekta ng mga gawain. Amoy ginisang bawang at sibuyas ang kusina. Nandyan ka na pala, sabi ng biyenan ko nang hindi tumitingin. Nandoon ang rubber gloves. Isuot mo. Isinuot ko ang pink na rubber gloves. Makapal at hindi komportable. Hirap akong igalaw ang mga kamay ko. Sa sumunod na 4 na oras nakaluhod ako sa sahig ng kusina, naghihiwa ng mga gulay at naghahanda ng pagkain. Namamanhid ang mga tuhod ko at ang likod ko ay sumasakit na parang mababali. Basa na sa pawis ang loob ng gloves. Paminsan-minsan lumalapit ang biyenan ko para pumuna. Hindi maayos ang pagkahiwa niyan. Sobra naman ang asin na nilagay mo. Hindi ganyan ang paggawa niyan. Kailangan mas malakas ang paghalo. Tahimik kong tiniis ang buhos ng mga reklamo na lumalabas sa kanyang bibig gamit ang kanyang matinis na boses. Ginawa ko ang lahat ng iniutos niya na parang isang robot. Sa oras ng tanghalian, inutusan ako ng biyenan ko na kumuha ng atswete sa isang drawer sa kanyang kwarto para daw ilagay sa kanin. Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Isang silid na puno ng madilim na kahoy na muwebles. Sa bedside table may isang imahen ng santo at ang usok ng isang scented candle ay pumupuno sa hangin. Binuksan ko ang drawer ng bedside table para hanapin ang atswete. Bigla sumabit ang mga daliri ko sa isang kuwaderno na may matigas na takip. Isang navy blue na kuwaderno na may gasgas na mga sulok, mukhang luma na. Hindi ko alam kung bakit ko ito binuksan. Dahil ba sa kuryosidad o kutob? Sa unang pahina sa sulat kamay ng biyenan ko nakasulat mga gastos para sa manugang. Napigil ko ang aking hininga. Nagsimula akong magbasa. Mayo 23. 18. Regalo sa kasal. 10 kong nagintong singsing. Halaga aw 80,000 18. Setyembre 18. Regalo sa kaarawan R500. Disyembre 24, 2018. Pamasko 13th month 2525. Mayo 8, 2019. Anibersaryo, kain sa labas. Mamahaling restaurant 2525.
Lahat ay detalyado ng may nakakakilabot na katumpakan. Petsa konsepto halaga. Maging ang mga pagkain na inilibre niya sa akin. Nilipat ko ang pahina. Enero 25, 2020. Ibinili ng quote AL 1500. Marso 2, 2021. Niregaluhan ng spa package 10 sessions. W9, Hunyo 5, 2022. Pera para sa regalo sa birthday ni Marco or Tres na po ano. Hindi naman kailangan pero sige na nga. At sa huling pahina nakabold ang kabuuan. Kabuuan humigit kumulang E500 dalang na pun zero. Sa ilalim isang maliit na tala, sakaling maghiwalay sisingilin ang buong halaga. Sa pagbasa ng pangungusap na iyon, bahagyang nanginig ang aking mga kamay. E505 ang perang ipinuhunan sa akin ng biyenan ko sa loob ng 7 taon ng aming pagsasama. Lahat pala ay utang. Ang pagkain kinain ko, ang perang natanggap ko, ang mga regalo, lahat ay nakatala sa isang libro ng utang. Sisingilin ang buong halaga sakaling maghiwalay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang makamandag na ahas. Balak niyang ipakita sa akin ang kuwadernong ito at singilin ako kung makikipaghiwalay ako. Sa anong karapatan? Ang regalo sa kasal hindi ba't isang bagay na natatanggap ng isang manugang bilang kaugalian? Ang pera tuwing Pasko hindi ba't isang tanda ng pagmamahal? Ang mga pagkain at ang mga pagkakataong ako naman ang nanlibre at ang mga regalong dinala ko sa loob ng 7 taon tuwing may kaarawan o okasyon, mga gourmet basket extra. Virgin olive oil, mamahaling alak, pabango. Nasaan ang lahat ng iyon? Walang ni isang tala, tanging ang mga ibinigay niya sa akin. Sofia, nahanap mo na ba? Yung atswete. Masusunog na yung kanin. Ang boses ng biyenan ko ay umabot mula sa sala. Mabilis kong isinara ang kwaderno at ibinalik sa dati nitong lugar. Opo, nahanap ko na po. Papunta na. Kinuha ko ang atswete sa drawer at lumabas ng kwarto. Sa aking mukha ang ngiti ng isang mabuting manugang na pinraktis ko sa loob ng nakalipas na 7 taon. Ngunit ang puso ko ay tuluyan ng nanlamig. Nang gabing iyon sa kama, hindi ako makatulog. Ang laman ng kwadernong iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang gintong singsing na ibinigay niya sa kasal. Akala ko isang taos-pusong kilos iyon mula sa biyenan ko. Kapag tumatawag siya sa aking kaarawan para batiin ako, akala ko kahit paano itinuturing niya akong bahagi ng pamilya. Lahat pala ay kalkulado. Itinatala hanggang sa huling sentimo, naghihintay ng araw na maaari niya itong singilin. Lumingon ako at isinubsob ang mukha sa unan. Sa tabi ko mahimbing na natutulog si Marco. Naririnig ang kanyang regular na hilik. Ang lalaking ito ay natutulog ng napakatahimik, hindi alam na itinatala ng kanyang ina maging ang presyo ng pagkain ng kanyang manugang sa isang kwaderno. Naniniwalang wala akong alam sa I-1000000 na ibinigay niya sa kanyang kapatid. O baka alam niya ang lahat at nagkukunwari lang. Mayroon pa bang katotohanan sa bahay na ito? Sa sumunod na buwan hinalughog ko ang bahay. Ang dahilan ay isang general cleaning at pag-oorganisa. Pero sa totoo lang naghahanap ako ng ebidensya. Binuksan ko ang lahat ng drawer, sinuri ang bawat file at doon sa pinakailalim ng safe sa study room natagpuan ko ang aming prenuptial agreement, ang kasunduan na ipinilit ng biyenan ko na pirmahan namin bago ang kasal. Noon wala akong masyadong alam tungkol dito at inisip kong isang simpleng papeles lang ito. Sinabi rin ni Marco, medyo OA lang si Mama. Papel lang yan. Huwag kang mag-alala, pirmahan mo na. Kinuha ko ang dokumento at binasa muli, salita sa salita. Close Pito. Sakaling ang pagsasama ay mawakasan dahil sa kasalanan na may ugnay sa asawang babae, tatalikuran niya ang kanyang karapatan na habulin ang hatian ng mga ari-ariang konjugal na naipon sa panahon ng pagsasama at babayaran. Anya ang asawang lalaki ng danyos na nagkakahalaga ng 2 milyong piso ertu satu. Nanlaki ang mga mata ko. Kasalanan na maiugnay sa asawang babae. Ano ang ibig sabihin yon? Kung naging taksil ako, o kung ako ang humiling ng annulment, o kung mag-imbento sila na hindi ko tinatrato ng maayos ang mga biyenan ko. Ang kontratang ito ay isang patibong mula pa sa simula. Hindi ko alam kung may legal na bisa ang clause na ito, pero isang bagay ang naging malinaw. Hindi ko sila maaaring bigyan ng anumang dahilan para gamitin ito laban sa akin. Sa halip, kailangan kong gawin na sa kanila mapunta ang sisi. Sa safe may iba pang mga dokumento, isang kopya ng titulo ng kondo, mga insurance policy at isang lumang dilaw na sobre. Binuksan ko ito. Sa loob may ilang mga pahinang nakaprint na may isang pag-uusap sa WhatsApp. Ang petsa ay noong 2017, isang taon bago ang aming kasal. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ni Marco at isang babae. Pamilyar sa akin ang mukha ng babae sa profile picture. Nang tingnan ko ng malapitan, kumabog ang dibdib ko.
Si Veronica ang kaibigan na nagpakilala sa amin kasamahan ni Marco sa parehong team. Ang babaeng nagpakilala sa akin kay Marco sa isang company dinner. Pagkatapos naming ikasal, inimbitahan pa namin siya sa isang mamahaling hapunan para magpasalamat. Ganito ang sabi sa pag-uusap Veronica Marco. Sa tingin mo ba tama to? Marco. Iwan ko Veronica. Hindi ko alam. Veronica. Hindi ba gusto mong magpakasal sa isang disenteng at mahinhing babae perpekto si Sofia? Normal ang pamilya niya, hindi ambisyosa. Mukhang madaling i-handle. Marco. Paano ka Veronica? Veronica. Ako nandito lang ako. Ang kasal ay kasal at tayo ay tayo. Marco Veronica, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Veronica, syempre nagtitiwala ako. Marco, kung ganoon gawin mo ang sinasabi ko, matutuwa ang nanay mo. Magiging komportable ako. Magiging okay ka. Lahat tayo panalo. Veronica, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Habang nagbabasa, isang ugong ang umalingaw-ngaw sa aking ulo. Ano? To. Lahat pala ay isang setup mula pa isang taon bago ang kasal. Ako ay isang piyesang madaling i-handle sa kanilang laro, isang tanga at inosenteng biktima na pinili nilang dalawa. At ang nakalipas kong 7 taon, ano ang mga iyon, napaupo ako sa sahig ng study room. Hinigpitan ko ang hawak sa papel hanggang sa magusot ito. Isang panginginig ang dumaan sa aking katawan. Sa labas madilim na. Sinabi ni Marco na gabi na siya uuwi. Isa na namang company dinner. Tahimik ang study room. Tanging ang aking humihingal na paghinga ang naririnig. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na ganoon. Nang magkamalay ako, basa na sa pawis ang aking mga palad. Kinuha ko ang cellphone at kinunan ng litrato ang pag-uusap. Itinago ko ito sa isang pribadong album na may password. Pinatag ko muli ang papel, isinilid sa sobre at ibinalik sa pinakailalim ng safe kung saan ito dati na para bang walang nangyari. Tulad ng ginawa ko sa nakalipas na 7 taon, lumipas ang panahon. Sa panlabas, tahimik ang aming pagsasama. Gigising ako ng alas. As ims maghahanda ng almusal, gigisingin ang asawa ko, papasok sa trabaho, uuwi, maghahanda ng hapunan, maghuhugas ng pinggan at matutulog ng alas 11. Tuwing weekend, dinadalaw ko ang nanay ko at paminsan-minsan ay dumadaan sa bahay ng mga biyenan ko para magpakita. Pero sa ilalim ng lahat, ang aking Excel file ay lalong humahaba. Mga screenshot ng WhatsApp, mga recording ng tawag, mga bank statement, mga video mula sa dashcam ng kotse. Na parang isang detective sa isang undercover na operasyon, isa-isa kong inipon ang mga ebidensya. Sabi ng abogado ko, ginang kahanga-hanga po kayo. Sa mga ebidensyang ito, siguradong sigurado na mapapatunayan ang kasalanan ng asawa ninyo. Magkakaroon po kayo ng malaking bentahe sa hatian ng ari-arian. Nagtanong ako, yung loan na may peking pirma ko, pwede bang kasuhan ng criminal case? Siyempre po. Iyan po ay krimen ng falsification of private document. Kung magsasampa po kayo ng reklamo, maaari siyang maproseso. Pero kung gagawin niyo po iyan, maghanda po kayo para sa isang matinding laban. Kailangan niyo pong maging handa na ituloy ito. Hanggang sa dulo. Alam ko po, kung ganoon kailan po natin isasampa ang kaso. Huwag pa po muna, sabi ko. Naghihintay po ako ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Hindi ko alam ng eksakto, pero alam kong darating ang sandaling iyon. Kailangan ko lang maghintay. Dumating ang pagkakataon ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Sa simula ng taglamig na iyon, eksaktong 1 taon pagkatapos makalabas ng ospital ang nanay ko. Nang gabing iyon, tulog na ako. 100 feet wato ng madaling araw, nag-vibrate ang cellphone. Inaantok na kinuha ko ito. Si mama nahulog sa hagdanan sa bahay. Nabali ang binti. Pumunta ka ngayon din sa St. Lucas. Tinitigan ko ang mensahe, lalo na ang mga salitang pumunta ka ngayon din. Ngayon din. Nakahiga sa kama, tumingin ako sa kisame. Tahimik ang gabi ng taglamig. Walang marinig na hangin. Naalala ko ang 1 taon na nakalipas. Ang araw ng operasyon ng nanay ko, noong tinawagan ko siyang umiiyak. Pwede ka bang pumunta kahit ngayong gabi lang? 3 araw na akong walang tulog. Ano ang sinabi niya noon? May meeting ako bukas. Kumuha ka ng caregiver. 90 araw. Sa loob ng 5 araw, hindi siya nagpakita sa ospital. At ngayon, dahil nasaktan ang nanay niya, inuutusan niya akong tumakbo papunta doon. Sa dilim, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mukha. Kinuha ko muli ang cellphone. Binuksan ko ang notes app. Nandoon nakatago ang pangungusap na binabasa ko gabi-gabi sa loob ng nakaraang taon bago matulog. Copy. Paste sa chat window ng WhatsApp. Send. Mahal, natatandaan mo ba noong nakakonfine ang nanay ko ng 90 araw, sinabi mong sobrang abala ka? Ngayon, abala rin ako.
Sobrang abala ako sa paghahanda ng mga papeles para sa annulment natin. Ay oo nga pala interesado ang piskalya sa loan na kinuha mo na pineke mo ang pirma ko. Sent. Lumitaw ang dalawang asul na check sa ilalim. Ang typing indicator ay lumitaw. Kumurap ito ng 3 segundo at nawala. Lumitaw ulit. Kumurap ng 5 segundo at nawala ulit. Kumurap ng 5 segundo at nawala ulit. At wala nang sumunod na sagot. Tinitigan ko ang screen sandali at pagkatapos ay inilagay ang cellphone sa bedside table. Lumingon ako at ipinikit ang mga mata. Nang gabing iyon natulog ako ng mahimbing. Wala akong napanaginipan. Kinabukasan paggising ko mayroon akong 45 missed calls lahat galing kay Marco. Mukhang tumatawag siya na parang baliw mula alas 2 hanggang alas 6 ng umaga, binaliwala ko. Bumangon ako ng alas 7 naligo at nagbihis. Naghanda akong pumasok sa trabaho tulad ng dati. Tumunog ulit ang telepono. Siya na naman. Sa pagkakataong ito sinagot ko, Sofia. Sa kabilang linya isang desperado at takot na boses ang sumabog. Anong ibig sabihin ng sinen mo kagabi biro lang ba? To hindi mo to pwedeng gawin, nasa ospital ang nanay ko. Sa kanyang boses wala nang bakas ng kayabangan at kumpiyansa noon. May panginginig ang panginginig ng takot. Habang nakatingin sa salamin at nagsusuklay sinabi ko ng mahinahon, huwag kang mag-alala hindi ako makikialam sa pag-aalaga sa nanay mo. Anong ibig mong sabihin? At huwag ka ring makialam sa mga problema ko. Sobrang abala ako. Binaba ko ang telepono. Agad itong tumunog ulit. Pinindot ko ang reject button. Tumunog ulit. Reject. Mga 5 o 6 na beses na ganoon. Pagkatapos nagsimulang umulan ng mga mensahe. Sofia, please kumalma ka. Magkita tayo at mag-usap. Kung may nagawa akong mali aayusin ko lahat. Sorry. Please nakikiusap ako. Huwag mong ituloy ang demanda. Matatanggal ako sa trabaho. Sisirain mo ang buhay ko. Binura ko ang mga ito. Isa-isa nang hindi binabasa. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng bahay. Siksikan ang MRT sa rush hour. Nakipagsiksikan sa mga tao, kumapit ako sa isang poste at tumingin sa bintana. Mabilis na dumadaan ang madilim na tunnel. Blanko ang isip ko pero puno ang puso ko. Isang kapunuan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Kinabukasan pumasok na sa eksena ang biyenan ko. Sa oras ng tanghalian habang nasa cafeteria ng opisina nakatanggap ako ng tawag mula sa reception. Mrs. Reyes, may bisita po kayo sa lobby. Biyenan niyo raw po. Napatigil ako sandali at pagkatapos ay sumagot. Sige po. Bababa ako. Iniwan ko ang mga kubyertos at sumakay sa elevator. Sa lobby ng ground floor isang itim na kotse ang nakaparada sa labas ng salaming pinto. Naka-wheelchair ang biyenan ko at si Marco ay nasa likod niya. Suot ang isang mahabang kulay abong coat at may kumot sa kanyang mga binti. Maputla ang mukha ng biyenan ko. Sa isang kamay hawak niya ang isang bagay, isang tumpok ng mga papel. Paglabas ko pa lang sa revolving door, sumigaw ang biyenan ko. Sofia, walang utang na loob. Lumingon ang mga security guard at staff ng reception para tumingin. Binuhay ka ng anak ko ng 7 taon. Binigay ng pamilya namin ang lahat sa iyo. Tapos idedemanda mo ang anak ko, makikipaghiwalay ka, tao ka ba? Iwinawasiwas ng biyenan ko ang mga papel na hawak niya sa aking mukha. Ito ang subpena mula sa abogado ko at isang kopya ng kanyang kuwaderno ng utang. Ang kapal ng mukha mong ipadala to sa bahay namin. Gusto mong ipahiya ang pamilya namin sa buong kapitbahayan. Nanatili akong nakatayo, tinitingnan siya mula sa itaas. Mamababa at matatag ang boses ko. Opisyal na dokumento po yan na ipinadala sa pamamagitan ng abogado. Sa halip na gumawa kayo ng iskandalo dito, mas mabuting umuwi na lang po kayo at basahin niyong mag-ina ng maigi. Anong sinabi mo? Sinubukang tumayo ng biyenan ko mula sa wheelchair pero dahil sa sakit sa binti napaupo siyang muli. Sa likod niya namumutla ang mukha ni Marco. Sofia, tawag niya sa akin sa halos hindi marinig na boses. Umuwi na tayo para mag-usap. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wala na tayong pag-uusapan. Hayaan nating ang korte ang magdesisyon. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang security guard. Ma'am, bawal po yan dito. Lugar po ito ng trabaho. Pakiusap po, manahimik kayo. Kung may kailangan po kayo, maghintay po kayo sa waiting area. Huwag mo akong hawakan. Pumunta ako dito para makita ang manugang ko. Anong pakialam mo? Sinigawan ng biyenan ko ang guard. Pakiusap po, umalis na kayo bago kami tumawag ng pulis. Tumawag ka, sige. Tumawag ka kung matapang ka na mula, at pagkatapos ay namutla ang mukha ng biyenan ko. Lumingon ako at pumasok muli sa gusali nang hindi tumitingin sa likod.
Hoy Sofia! Hu! Huwag kang umalis. Hindi ako huminto. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang ginastos ko sa'yo? Binilhan kita ng mga damit, binayaran ko ang mga masahe mo. May hangganan din ang pagbabayad ng utang na loob sa sama ng loob. Isusumpa kita habang buhay. Pumasok ako sa revolving door. Ang makapal na salamin ay naghiwalay sa labas, pero sa salamin kitang-kita ko kung paano sumisigaw ang biyenan ko at sa likod niya ang kaawa-awang anyo ni Marco. Hindi alam ang gagawin. Pinanood ko sila sandali at pagkatapos ay naglakad papunta sa mga elevator. Naramdaman kong may kumukuha ng video sa likod ko gamit ang cellphone, pero wala akong pakialam. Isang linggo pagkatapos nag-alok si Marco ng isang family meeting. Ang lugar sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang mga dadalo ang biyenan ko si Marco, ang hipag kong si Clara at ang asawa nitong abogado si Mateo. At ako, pumunta ako. Alas 7 ng gabi pumasok ako sa pinto ng condo unit sa Rockwell. Si Marco ang nagbukas, may komplikadong ekspresyon. Dumating ka. Sa sala nagtipon na ang lahat. Ang biyenan ko naka-wheelchair at may cast sa binti. Galit pa rin ang kanyang ekspresyon. Ang hipag kong si Clara ay nasa tabi niya nagse-cellphone. Ang bayaw ko, ang abogadong si Mateo, ay nakaupo sa isang armchair, seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Umupo ako sa bakanting sofa. Umupo si Marco sa tabi ko, parang basang sisiw. Ngayong kumpleto na ang pamilya, ang biyenan ko ang unang nagsalita. Ang kanyang boses, bagamat mas mahina kaysa dati, ay puno pa rin ng tinik. Sofia, kung may problema sa pamilya dapat ayusin sa loob ng bahay. Hindi tama na nagdadala pa ng mga abogado at korte. Alam mo namang ganito ang binti ko at kailangan ko ng mag-aalaga. Bilang isang manugang, Ma, pinutol ko siya. Pumunta po ako sa meeting na ito para pag-usapan ang annulment, hindi para alagaan kayo. Agad na nanlamig ang atmosfera sa sala. Kumunot ang mga kilay ng biyenan ko. Hinila ni Marco ang aking manggas. Sofia, alisin mo ang kamay mo. Ngayong nandito na tayong lahat, linawin na natin ang mga bagay. Kumuha ako ng isang sobre mula sa aking bag. Ginoong Marco Velasco, noong nakaraang Marso kumuha ka ng I-100,000 loan para sa tulong pampamilya. Pineke mo ang pirma ko para gawin akong co-maker at ipinadala mo ang pera sa iyong kapatid, si Ginang Clara Velasco. May makakapagpaliwanag ba nito? Inihagis ko ang bank statement at kopya ng kontrata ng loan sa mesa. Namutla na parang papel ang mukha ng hipag kong si Clara. Kumunot ang noo ng abogadong si Mateo at kinuha ang mga papel. Ano to? Tanong niya. Abogado po kayo. Maiintindihan niyo po agad. Iyan po ang record ng E100,000 transfer mula sa aming joint account papunta sa account ni Ginang Clara Velasco. Ang co-maker po ng loan ay ako, pero peke po ang pirma. Naging seryoso ang tingin ni Mateo. Dahan-dahan niyang inikot ang ulo para tingnan ang kanyang asawa. Mahal, totoo ba to? Ako? Hindi ko alam, nanginginig na sabi ni Clara. Sabi lang ni Mama at ni Kuya para lang daw sa emergency, ibabalik din daw kaagad. Emergency R10000. Gamit ang pangalan ng ibang tao, sigaw ni Mateo. Nasisiraan na ba kayo ng ulo, Krimento? Natataranta, nagbulol-bulol ang biyenan ko. Hindi Mateo, hindi ganyan. Kasi sa amin-amin lang para sa isang emergency. Matumayo si Mateo. Ganyang kalaking pera gumagalaw nang hindi ako kinokonsulta at may kasama pang pamemeke ng dokumento. Naging magulo ang sala. Sinusubukang magpaliwanag ng biyenan ko, umiiyak ang hipag ko, sumisigaw ang bayaw ko at si Marco ay nakayuko lang, nanginginig na parang dahon. Malamig kong pinanood ang eksena at kinuha ang cellphone. Nagplay ako ng isang audio file. Kung mahirap lang ang pamilya ng babae, dapat man lang matalino ang anak, pero itong isa walang silbi. Kawawa naman si Marco ko. Ang matinis na boses ng biyenan ko ay umalingaw-ngaw sa sala. Sunod ang boses ni Marco. Tama si Mama. Huwag mo na siyang pansinin. Natapos ang recording. Katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat na walang marinig na paghinga. Nagbukas-sara ang bibig ng biyenan ko pero wala siyang masabi. Namula ang kanyang mukha at pagkatapos ay namutla. Ang kapal ng mukha mong i-record ang biyenan mo. Ayon po sa batas, ang isang recording kung saan kasali ang isa sa mga nag-uusap ay legal. Alam ko po yon, masabi ko, binibigkas ang bawat salita. Napahawak sa batok ang biyenan ko at muntik matumba. Tumakbo si Marco para alalayan siya. Mama Diyos ko, paano kita pinalaki? 7 taon kang nakatira sa amin. Paano mo nagawa to? Itinago ko ang cellphone sa bag at tumayo. Nasabi ko na po ang lahat ng kailangan kong sabihin, kaya aalis na ako. Sa sandaling iyon tumakbo si Marco papalapit sa akin at lumuhod.
Sofia, kumapit siya sa pantalon ko. Naging gago ako. Sorry talaga. Please bawiin mo na ang demanda. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Nakikiusap ako. Oo, nagmamakaawa siya, kinukusot ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at sipon. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang lalaking minahal ko ng 7 taon. Ang lalaking naging asawa ko. Ngayon nasa paanan ko, kaawa-awang nagmamakaawa. Maraming alaala ang dumaan sa aking isipan. Ang 4.2 segundong tawag, ang awal 1000 na ipinadala sa kanyang ina. Ang post-it na huwag ka nang maging pabigat pa kay Sofia. At ang kanyang kawalang pakialam na hindi nagpakita kahit isang beses sa loob ng 90 araw na nag-aagaw buhay ang nanay ko. Ipinagpag ko ang aking pantalon na parang may maruming bagay. Isa lang ang kondisyon ko, malamig kong sabi. Sa korte na tayo mag-usap. Habang papalabas ako sa pinto, narinig ko sa likuran ko ang mga hikbi ng biyenan ko, ang iyak ng hipag ko, at ang mga sigaw ng bayaw ko. Hindi ako lumingon. Hanggang sa magsara ang mga pinto ng elevator, na natiling nakaluhod si Marco sa sahig, hindi inaangat ang kanyang ulo. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay ng nanay ko. Tulog na siya. Dahan-dahan akong pumasok sa kanyang kwarto at pinanood siyang matulog. Mukha siyang payapa. Mas marami na siyang puting buhok kaysa 1 taon na ang nakalipas, at mas maraming kulubot pero buhay ang nanay ko. Ang nanay na tuwing umaga ay maghahanda ng sinigang para sa akin at papagalitan ako dahil hindi kumakain ay nasa tabi ko. Sapat na iyon. Humiga ako sa sofa sa sala at tumingin sa kisame. Nag-vibrate ang cellphone. Ang abogado ko. Ginang, nabalitaan ko po na naging spectacular ang family meeting ninyo ngayon. Hindi magtatagal, mag-aalok na ng settlement ang kabilang panig. Sige po. Huwag po kayong mag-alala. Sa mga ebidensya natin, sigurado po ang panalo natin. Napangiti ako habang binabasa ang mensahe. Ang kalangitan ng Maynila ay nababalutan ng ulap na walang makitang bituin, pero may kutob ako na bukas magiging maaliwalas ang panahon. Ang mga sumunod na pangyayari ay naganap ng napakabilis. Pagkatapos mismo ng family meeting ng gabing iyon, inanunsyo ng bayaw kong si Mateo ang kanilang paghihiwalay. Agad siyang nagsampa ng annulment petition laban sa hipag kong si Clara dahil sa pagtatago ng mga utang bago sila ikasal at pakikipagsabuatan sa pamimeke ng dokumento, at nilinaw niyang ang IMBay sa akusa. IMBay sanal na utang ni Clara. Sumigaw si Clara na ideya lahat iyon ng kanyang ina at kapatid, pero walang nangyari. Ang biyenan ko, dahil sa sobrang gulat, tumaas ang presyon sa 101 at kinailangang isugod sa ospital. Nabalitaan kong naging impyerno ang buhay ni Marco, ginigipit ng kanyang ina at kapatid. Gumuho ng tuluyan ang pamilya Velasco. Ako naghintay lang. 6 na buwan pagkatapos lumabas ang desisyon. Kinilala ng korte ang pamemeke ng dokumento, pagtatago ng ari-arian at ang kasalanan ng asawa. Natanggap ko ang 65% ng aming conjugal property at karagdagang ER ko 100,000,000. Napatunayan na karamihan sa mortgage ng kondo sa BGC na ipinagmamalaki ng biyenan ko ay ako ang nagbayad, kaya napasa akin ito. Umapela si Marco pero pareho lang ang naging resulta. Sa araw na natanggap ko ang pinal na desisyon, isang maaraw na hapon ng tagsibol. Nakatayo sa hagdanan ng korte, tinitingnan ang papel na may pulang selyo, huminga ako ng malalim. Amoy bulaklak ang hangin. Amoy sampagwita. 1 taon pagkatapos ng annulment, lumipat ako sa kondo na akin na ngayon. Tumira kasama ko ang nanay ko. Ito ay isang mainit na tahanan kung saan malayang pumapasok ang sikat ng araw sa malaking bintana ng sala na may tanawin ng mga namumulaklak na puno sa tagsibol at mga ginintuang puno sa taglagas. Gustong-gusto ng nanay ko ang bahay. May elevator. Ang ganda ng heating. Ibang-iba sa ikalimang palapag na walang elevator noon. Tuwing 6:00 ng umaga, naririnig ko ang kaluskos sa kusina, ang amoy ng kumukulong sinigang, ang bango ng bagong saing na kanin. Gigising ako ng 7:00, maliligo, kakain ng inihanda ng nanay ko at papasok sa trabaho. Isang normal ngunit matatag na buhay. Isang Sabado ng umaga, nakaupo ako sa sofa, umiinom ng iced coffee at nagse-cellphone. Sa forum na dati kong binibisita, may lumitaw na bagong post. Pamagat, naaalala niyo pa ba? Yung kwento ng naghiganting manugang, kamusta na kaya siya? Nag-click ako at nakita ang daan-daang komento. Ay oo, naalala ko yan. Grabe. Yung issue na yan sa forum. Natuloy kaya ang annulment niya? Nabasa ko sa isang thread na tuloy daw at nakuha niya ang bahay. Pangpelikula ang revenge, ano kayang nangyari sa asawa? Habang nag-scroll pababa, isang bagong komento ang nakakuha ng aking pansin. Alam ko, sa isang kakilala. Natanggal sa trabaho yung lalaki.
May record ng falsification of documents sa malaking kumpanya, out ka na. Ngayon baon na sa utang at nakatira sa isang maliit na apartment sa Cavite. Buti nga sa kanya. Isang apartment sa Cavite. Naalala ko ang sinabi ng biyenan ko noong unang punta ko sa bahay nila. Si Marco ko lumaking parang prinsipe. Hindi yan mabubuhay sa isang masikip na apartment o boarding house. At isipin na ang anak niyang napakayabang ay nakatira na ngayon sa isang apartment na amoy kulob. Anong itsura kaya ng biyenan ko kung malalaman niya ito? Iniwan ko ang cellphone at humigop ng kape. Masaya ang tunog ng mga yelo. Ang mapait na lasa ng kape ay naglinis sa aking panlasa. Mula sa kusina tinawag ako ng nanay ko. Sofia, luto na ang sinigang. Halika na, kumain na tayo. Opo nay, tumayo ako at naglakad papuntang kusina. Nagniningning ang sahig na kahoy sa sala dahil sa sikat ng araw at nakita ko ang likod ng nanay ko na suot ang kanyang apron. Ang mga dahon ng halaman namin sa tabi ng bintana ay kumikinang sa matingkad na berde. Huminto ako sandali para pagmasdan ng eksena. Ito ang buhay ko. Isang buhay na walang asawa, walang biyenan, walang kuwaderno ng utang, walang mapanuring tingin. Tanging ang nanay ko at ako at ang aming mainit na tahanan. Sapat na ito. Minsan naiisip ko si Marco. Hindi dahil sa pangungulila kundi parang pagbubuklat lang ng isang lumang album, minsan ay sumasagi sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan. Ayon sa mga chismis, sinubukan niyang makipag-date sa ilang babae pero lahat ay bigo. Ang kanyang ina na may sirang binti ay nagkaroon ng bed sores dahil sa buong taong pagkakahiga at walang tumatagal na caregiver sa kanya. Ang hipag ko ay naghiwalay din at walang pera, nakikitira sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa Marangyang Pamilya Velasco ang pangalan na lang ang natira. Isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko pero walang nagsalita, tanging isang humihingal na paghinga at sa likod ang bulungan ng isang bar. Mukhang may lasing na nagdial ng numerong hindi niya kayang burahin. Binaba ko nang walang sinasabi. Kinabukasan may ilang missed calls pa pero walang awa ko silang idinagdag sa blocklist. Pagkatapos noon hindi na sila tumawag muli. At isang taon pagkatapos, sa isang maaraw na weekend ng tagsibol, nakasandal ako sa sofa nakatingin sa bintana at umiinom ng kape. May nagpost na naman sa forum. Kamusta? Na kaya ngayon yung naghiganting manugang. Napangiti ako habang binabasa ang tanong at pinatay ang screen. Sa labas naririnig ang huni ng mga ibon. Tagsibol na.